Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga relasyon na sa una lang masaya at masarap. Tapos sa dulo malungkot na at masalimuot. Pero nasa magkarelasyon pa rin kung handa nilang ayusin ang kanilang pagsasama o mas mabuti na lamang na maghiwalay na sila. Ikaw kabarangay, handa ka bang ipaglaban ng isang relasyon kahit na gusto mo nang bumitaw? Papa Dudut. Dear Papa Dudut, pangarap ko na talagang magkaroon ng sariling pamilya simula noong dalaga pa lamang ako. At gusto ko na ang mapangasawa ko ay hindi taga sa amin sa Isabela. Kaya nga nung nauso po ang Facebook, kung sino-sinong lalaki ang kinausap ko para makipagkilala. Karamihan ay mga taga Maynila. Meron din namang mga taga Rizal at Batangas. Pero wala naman akong sineryoso sa kanila dahil patapos pa lamang ako sa high school ng mga panahong yon. Bago ko i-share ang kwento ko ay magpapakilala muna ako. Ako si Shaira, 32 years old at kasalukuyang nakatira sa Quezon City. Meron na akong 2 anak at kinakasama na tawagin na lang po nating Noriel. Factory worker siya at nakilala ko noon sa kantina dati kong pinagtatrabahuhan bilang dishwasher. Lagi kasi siya doong kumakain. Noong nabuntis ako ni Noriel, alam ko na meron na siyang anak sa dati niyang kinakasama. Pero tinanggap ko pa rin yon dahil mahal ko si Noriel. Magsisimula ang lahat taong 2024 noong nabuntis niya ako sa pangalawa naming baby, Papa Dudut. Kamusta? Anong resulta? Ayan o, tignan mo. 2 guhit? Ibig sabihin buntis ka, sweet cake ko! Huwag mo ako tawagin ng ganyan, naiirita ako eh. Naiirita ka kasi buntis ka? Oo, Bakit? Blessing kaya yan. blessing nga pero kapapanganak ko pa lang, di ba? 3 buwan pa lang yung panganay natin tapos nabuntis mo na naman ako. Dumidede pa nga sa akin yung anak natin. O ano naman? Anong ano naman? Natural, mabubuntis ka kasi may nangyayari sa atin. Oo nga, pero sabi ko di ba ayoko pang magka-baby tayo. Labo mo naman eh. Di mo kasi naiintindihan. Lalo hindi ikaw ang nagbubuntis. Hindi talaga, dahil trabaho niyo mga babae ang magbuntis. Di ka na talaga naawa sa akin, no? Alam mong hirap na hirap ako nun sa pagbubuntis sa panganay natin. Tapos binuntis mo na naman ako. 3 buwan pa lang walang nangyayari sa atin, tas init na init ka na dyan. Ilang beses ko nang nasabi na hindi pa ako handa. Na ayoko pa. Lalo pa dumidede pa yung panganay natin pero hindi mo ako pinakinggan. Tinuloy mo pa rin. Ginalaw mo pa rin ako kahit labag sa loob ko. Pinagbigyan kita pero nakiusap ako na wag mo akong bubuntisin pero hindi ka nag-ingat. Hindi ko nakasalanan yun. Sana uminom ka ng pills para hindi ka mabuntis. Tapos ako ngayon sisisihin mo. Ayos ka rin talaga eh. Uminom naman ako pero ang daming komplikasyon sa akin. Diba sabi ko naman sa'yo yun? Grabe ang sakit ng ulo ko, kulang na lang iuntog ko sa pader para lang mawala. Hirap pa ako makatulog sa gabi at kung ano-ano pang pangit na bagay yung mga naiisip ko. Dagdagan mo pa yung puyat sa pag-aalaga sa anak natin at mga gawaing bahay. Inggit na inggit nga ako sa'yo kasi palagi na lang mahimbing ang tulog mo sa gabi. Tapos ikaw pa ang galit pag iniistorbo ko ang tulog mo dahil lang gusto kong magpatulong sa pag-aasikaso sa baby natin. May trabaho pa kasi ako kinabukasan nun. Ikaw kaya pumasok na puyat, sige nga. Di mo kasi alam na bantay sarado kami ng bisor namin. Bawal aantok-antok sa production. Kaunting mali mo lang, siba ka. At yun ang iniiwasan ko dahil kawawa tayo. Sana naisip mo man lang yun. Lagi kong iniisip ang kapakanan mo, kung anong mararamdaman mo. Pero ako ba? Kahit konti, iniisip mo rin? Ano bang klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang! Malamang oo.
Kaya nga ako nagsisikap sa pagtatrabaho para sa'yo at sa anak natin. Talaga lang Para ka namang sira eh. Sira na kung sira. Pero para sa akin, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung totoo na iniisip mong kapakanan ko, hindi mo ako agad bubuntisin. Wala kang awa sa akin? Akala mo ganun lang kadaling mag-anak? Kung makapagsalita ka parang di natin anak yung dinadala mo Paano na lang pag lumaki ang batang yan at nalaman niya na ayaw mo sa kanya? Ano na lang mararamdaman niya? Hindi ko sinabi na ayaw ko sa anak natin. Ang akin lang, hindi pa to yung panahon para magbuntis na naman ako. Hindi ka ba nakakaintindi? 3 buwan pa lang yung panganay natin, Oriel. Hindi naman kagad lalabas yung pangalawa natin. May ilang buwan pa para lumaki yung panganay natin. Hirap sa'yo, masyado kang OA. Ako pa talaga yung OA? Sino pa ba? Alam nga namang nanay ko tayo lang naman nag-uusap dito. Isa pa yung nanay mo. Anong ginawa sa'yo ng nanay ko? Baka pag nalaman niyang buntis na naman ako, may masabi na naman siya sa akin. Kagaya nung unang beses na nabuntis ako. Pabayaan mo na si nanay. Ganun lang talaga yun. Masyado madaldal pero wala namang ibig sabihin yung mga sinasabi niya. Hindi mo ba nakikita na tuwang-tuwa naman siya sa apo niya nung pinanganak mo? Sigurado ako matutuwa lang din yun pag nalaman niyang buntis ka. Duda ako dyan sa sinabi mo. Parang hindi mo naman kilala nanay mo. Kilala ko siya kasi nanay ko siya. Ikaw ang baka hindi nakakakilala sa kanya. Ay, ewan ko sa'yo. Kahit ano talagang sabihin ko, wala akong boses pagdating dyan sa nanay mo. Hirap sa'yo lahat ginagawa mong issue. Una yung pagbubuntis mo. Tapos ngayon nanay ko naman. Wala ka talaga sa hulog eh. Papadudo 2023 nang nagkakilala kami ni Noriel. Noong taon ding yon ay nabuntis niya ako sa panganay namin kaya nagsama kami sa iisang bubong. Bale, tumira kami sa bahay nila sa Quezon City kasama ang nanay niya. Pero bago yung taong 2016 nang kinuha ko ng tiyahing kong tagaluto sa naturang kantin kung saan kami nagkakilala ng kinakasama ko. Siyempre excited ako noon dahil ang nasa isip ko ay pagkakataon ko na para matupad ang pangarap kong makapag-boyfriend ng taga-syudad. Alam ko na hindi ko dapat priority ang paghahanap ng karelasyon dahil mahirap lang ang buhay namin sa probinsya noong araw. Ni hindi na nga ako nakatungtong sa kolehiyo kahit gustuhin ko pa. Pero lahat ng mga kapatid ko ay meron ng asawa at sariling pamilya. Ako ang bunso sa aming 5 at matagal nang hiwalay ang mga magulang namin. Laking lola kami pero namatay na rin siya noong 2016 kaya nga tuwang-tuwa ako nang papuntahin ako sa Maynila ng tiyahin ko para magtrabaho dito. Palagi akong pinagsasabihan ng tiyahin ko na mag-ipon ng pera para may panggastos ako sa oras ng pangangailangan. Pero hindi ko yon masyadong iniintindi, Papa Dudut. Noong naranasan ko na kasing sumweldo ay naging magastos po ako. Tapos kung sino-sino pa ang dinidate kong lalaki na nakikilala ko lamang online. Kaya nga may reputasyon ako na maharot sa mga mata ng tiyahin ko. Pero hinayaan na lamang nila ako dahil nasa tamang edad na raw ako. Kaya nga noong nabuntis ako at nagsama kami ni Noriel, ay hindi ako makareklamo ng todo sa kanya tungkol sa estado ng buhay namin. Noong isang beses kasi na nagsabi ako sa kanya ay sinisi lamang niya ako dahil masyado raw akong mapusok at hindi marunong makinig sa kanya. Na kung humanap lang daw ako ng lalaking marunong magdala ng pamilya ay hindi ko marananasang mas maghirap pa. Kaya nga wala na akong nagawa kundi ang pangatawanan na lamang ang bunga ng mga naging desisyon ko, Papa Dudut. Ewan, hindi yata talaga ako sineswerte sa buhay lalo na sa kinakasama at dumagdag pa sa stress ang nanay niya na palagi akong inaaway kahit na wala naman akong ginagawang masama sa kanya, Papa Dudut. Wow! Ang cute naman ng damit ng baby niya. Kaninong baby niya? Kayo po pala, Nay. Oh, ako nga. Bakit kumakaano ka naman dyan Akala mo nakakita ka ng maligno. Hindi naman po sa ganon. Nagulat lang po talaga ako sa pagdating nyo.
Paano hindi ka magugulat? Tutok na tutok ka dyan sa cellphone. Kulang na lang, idikit mo yung mga mata mo dyan. Sobra naman po kayo. Ako pa ang sobra. Kanina ko pa napapansin na babad ka dyan sa cellphone mo Kung makaasta ka, akala mo wala kang inaalaga ang anak Ngayon lang naman po ako nag-cellphone. Yung anak ko naman po natutulog sa duyan sa kwarto. Hindi ko naman po sinara ang pinto para tanaw ko at mabilis kong mapuntahan. Lumabas lang po ako ng kwarto saglit para kumuha ng tubig na maiinom sa ref. Tapos nag-cellphone ka na dyan bigla. Nag-chat din po kasi yung tiyahin ko. Kinukumusta ako kaya nireplyan ko lang. Nag-chat daw. Maniwala sa'yo. Ay kung gusto niyo tingnan niyo po po tong cellphone ko, kausap ko po yung tiyahin ko. Oo na. Pero may pasabi-sabi ka pa dyan cute ng damit ng baby. Pinag-uusapan niyo rin ba ng tita mo yun? Ay, yun po ba? Hindi po. Nakita ko lang sa Facebook nung nagbukas ako ng account. Sinasabi ko na nga puro ka Facebook. Wala naman po sigurong masama doon, lalo't ngayon lang naman ako nag-Facebook, Nay. Kahit ano pang sabihin mo, hindi maganda sa isang nanay na katulad mo, yung puro ganyan ang inaatupag. Dapat ang ginagawa mo, pag hindi mo inaalagaan yung anak mo, naglilinis ka ng bahay. Tingnan mo, napakaraming hugasin sa lababo. Ako pa bang hinihintay mo maghugas ng mga yan? Hindi naman po, pero mamaya ako na sana huhugasan yung mga pinggan. Masakit pa po kasi yung balakang ko at medyo nangangalay yung mga binti ko. Sus, kunwari ka pa. Sabihin mo, nagdadahilan ka lang para hindi makapaghugas. Style mo, bulok. Ay, hindi naman po ako nagdadahilan. Hindi raw, pero halatang halata naman sa'yo. Inoobserbahan lang kita, Shaira. Pinagpapasensyahan lang, lalo't buntis ka sa panganay niyo ni Noriel ko. Tapos ngayon, nagpabuntis ka na naman sa anak ko para makatakas sa mga gawaing bahay. Ayos ka rin talaga no? Hindi ko naman po ginustong mabuntis ulit. Si Noriel po ang sisihin niyo kung bakit buntis na naman ako. Aba, at bakit ko naman sisisihin yung anak ko? Siya po kasi may kasalanan. Sa totoo lang, ayoko nga po munang sundan yung panganay namin lalo't 3 buwan pa lang siya. Kaya lang masyadong mainit si Noriel. Tapos nagtatampo pag hindi ko pinagbigyan. Malamang, may pangangailangan yung anak ko. Alam ka naman sa ibang babae niya hingin yung pangangailangan niya kasi ayaw mo siyang pagbigyan. Hindi naman po sa ganun pero nag-usap naman kami na hindi pa ako handa. Sa kakaunting panahon lang naman ang hinihiling ko para makarecover yung katawan ko sa panganganak. Pero hindi naman siya nakinig. Ganyan talaga ang mga lalaki. Kaya nga dapat handa ka ano man ang mangyari. Tsaka kasalanan mo rin naman May iniinom kang pills, di ba? Meron po pero tinigilan ko na bago pa may mangyari sa amin ni Noriel. Oh, ayan! Di namin mo rin. Kasalanan mo rin talaga yan kasi alam mong buntisin ka pero nagpagalo ka ng walang proteksyon. Hindi po kasi maganda yung epekto sa akin ng pills. Di sana sumubok ka ng ibang proteksyon. Hindi lang naman pills ang pwede mong gamitin para hindi ka mabuntis Alam ko naman po kaso nakakatakot Natatakot ka naman saan? Sa pwedeng maging epekto nun sa katawan ko. Marami po kasi ako nababasa na horror story sa Facebook na galing din sa kapwa ko nanay tungkol sa mga contraceptive na gamit nila. Bakit ako nun? Wala naman nangyari sa akin nung nagpaturok ako Hirap kasi sa'yo masyado kung mapaniwalain sa mga nababasa mo sa Facebook. Iba-ibang katawan ng mga babae. Tsaka kung pumalpak yung unang ginamit mo, di magpalit ka ng iba. Subok lang ng subok hanggang mahanap mo yung hiyang sayo. Ganon yun. Papadudod simula pa lang noong tumungtong ang mga paa ko sa bahay ni na Noriel ay pinagtaasan na talaga ako ng kilay ng nanay niya. Buntis na kasi ako noon nang dinala ako sa bahay nila at pinakilala ako ng kinakasama ko sa kanyang nanay. Sinabi lang sa akin ni Noriel na may pagkamasungit ang nanay niya pero kuhanin ko na lang daw ang loob para magkasundo kami. Siyempre ang gusto ko ay magkaroon ng maayos na relasyon sa nanay ng kinakasama ko. Pero kahit na anong subok ko sa simula pa lamang ay mukhang ayaw talaga sa akin ng nanay ni Noriel. Madalas niya akong angilan na parang isang dragon na anumang sandali ay bubuga ng apoy. Ang dami rin niyang sinasabi, kumilos man ako o hindi sa bahay nila. Nung ipinagbubuntis ko nga ang panganay namin ni Noriel ay nahirapan talaga ako ng husto kaya kinailangan kong tumigil sa pagtatrabaho. Pinayuhan ako ng doktor na huwag masyadong kumilos pero hindi yon maintindihan ng nanay ng kinakasama ko. Papadudot lagi niya akong inuobliga na maghugas ng pinggan at maglaba. Kasi nakikitara lang daw ako sa pamamahay nila. Yun din ang rason kung bakit takot na takot akong magbuntis sa pangalawa namin.
Bagay na hindi naman maintindihan ni Noriel na mga panahong nagsasama kami sa bahay nila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, may 6 na taong gulang na anak si Noriel sa dati niyang kinakasama na sinusuportahan din niya ng mga panahong yon. Kaya ang maliit niyang sweldo mula sa pagpa-factory worker ay nahati sa anak niya sa una at sa amin. Bilang ako ang babae ay sa akin nakatoka ang pagbabudget, kaya masasabi kong mas madalas pa kaming kapusin kesa nakakaluwag. Ewan. Pero kahit na anong gawin kong paghihigpit ng sinturon ay hindi talaga kami makaahon, Papa Dudut. Kaya naman takot na takot akong magbuntis noon dahil sigurado na lalo kaming malulubog sa kahirapan. Alam ko naman sa sarili ko na mahal ko si Noriel, kaya nga lang ay lagi kong sinasabi sa kanya ang mga pangarap ko at gustong mangyari sa pamilya namin. Nagkasundo pa nga kami na kapag malaki-laki na ang panganay namin ay babalik na ako sa pagtatrabaho para makatulong sa kanya. Kaso'y nabuntis niya ulit ako nang wala sa oras. At kailangan na lang naming pangatawanan ang magiging baby namin habang nagpapatuloy sa buhay, Papa Dudut. Pero aminado ako na may mga gabi pa rin na binabagabag ako ng aking mga takot para sa magiging buhay namin sa hinaharap. Ano ba yan? Kanina ko pa naririnig yung pagbubuntong hininga mo ah. Kita mo natutulog na yung tao eh. Sana all natutulog. Ako rito hindi pa eh. Kasalanan ko ba yon? Pikit mo ang mga mata mo. Kung ganun lang kadali yon, sana kanina pa ako tulog. Ano ba kasi problema mo? Ikaw ang problema ko. Lagi ka nalang nagagalit sa akin tuwing gusto ko magsabi sa'yo ng nararamdaman ko. Feeling ko tuloy wala ka ng pakialam sa akin. Gabing-gabi na nagdadrama ka pa eh. Patulog na nga yung tao oh. Saka saan na naman galing yung pinagsasabi mo? Sa akin lang. Naisip ko lang kasi yun yung pakiramdam ko. Sa Ira naman eh. Ayoko ng away. Pagod ako. Pagod din naman ako ah. Paano ko napagod eh? Nandito ka lang naman sa bahay natin. Baka nakakalimutan mo na buntis ako tapos nag-aalaga pa ako ng anak natin, Noriel. Kung makapagsalita ka dyan, akala mo madali rin ginagawa ko ah. Ay nako, nagre-reklamo ka na naman eh. Hindi ako nagre-reklamo. O ba't ganyan tono mo? Malapit ko na tuloy isipin na hindi ka na masaya sa pamilya natin. Talaga? Nakuha mo pang isipin yun kung sakali? Oo, mahal ko kayo ng anak natin. Pati na rin itong baby na nasa tiyan ko pero hindi ko lang mapigilang mapaisip kung meron ka ba talagang pangarap para sa amin. Ano na naman ba yan? May plano ka ba talagang ibukod kami ng mga bata? Ano? Alam mo kung anong sinasabi ko? Hindi ko alam. Ewan ko sa'yo. Ng bahay, Noriel. Hindi ba nangako ka sa akin noon? Pag nakaluwag-luwag tayo, ibubukod mo kami ng anak mo. Gusto ko lang malaman kung may bala ka pa rin na to pa rin yung pinangako mo sa akin noon. Sa totoo lang, parang malabo na yan. Lalo na ikaw may sabi pag nakaluwag-luwag tayo. Sa panahon ngayon, mas madalas pa tayong gipit kaysa nakakaluwag-luwag. Kaya paano ko pa matutupad yung pangako ko sa'yo na mabubukod ko kayo? Saka may paparating tayong baby. Di ba dapat mas unahin ko yung anak natin kaysa sa kung ano-ano mga naiisip mo? Pero di ba kapag nagsasama na ang babae at lalaki, bumubukod na sila? Para lang sa may mga pera yun. Saka, bakit ba gustong-gusto mong bumukod hindi naman tayo pinapalayas ni nanay dito? Hindi nga, pero bahay niya pa rin to. Dapat meron tayong sariling bahay lalo't lumalaki na ang pamilya natin. Sa panahon ngayon na ang mamahal na mga bilihin, paano pa kaya ang renta? Sige nga, gusto mo yatang mamulubi tayo at sa kalsada na lang tumira eh. Hindi naman siguro tayo aabot sa ganun. Aabot tayo sa ganun pag hindi ka pa nanahimik dyan. Masyado kong maraming gusto hindi pa nga tayo umaasenso. Kasalanan mo naman eh. Nag-uusap na tayo noon. Maayos na yung plano natin na pag lumaki-laki ang panganay natin, tutulong ako sa pagtatrabaho para makaipon tayo. Kaso, masyado ka mainit sa kama. Ayan tuloy, nabuntis mo na naman ako. Hindi pa nga natin natutupad yung usapan natin na mag-iipon pero pakiramdam ko back to zero na naman tayo. Kawawa naman sa'yo anak natin dyan sa tiyan mo eh. Hindi pa nga pinapanganak, palagi mo na sinisisi. Hindi ko sinisisi ang anak natin.
Ikaw ang sinisisi ko. Ay, talaga naman. Kaunti na lang, malapit na ako mapikon sa'yo. Lagi ka namang napipikon sa akin bago pa ba yun? Hirap sa'yo, masyado ka emosyonal. Alam mo namang buntis ako? Malamang, emosyonal talaga kaming mga buntis. Dinamay mo pa yung ibang mga buntis. Baka ikaw lang naman talaga ang ganyan. Hindi mo alam, nakakayamot ka na. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit hindi kayo magkasundo ni nanay. Tama siya na para ka may sariling mundo. Sinabi sa'yo ng nanay mo yon? Na para ako may sariling mundo? Oo! Ano sagot mo? Wala. Nagkibit balikat lang ako. Ayoko nang pahabain yung usapan kaya hindi na lang ako sumagot. Grabe ka talaga? Hindi mo man lang ako pinagtanggol? Paano kita ipagtatanggol kung nakikita ko na parang totoo naman ang sinasabi ng nanay ko? Isipin mo nga yan. Huwag lang lagi pagkukulang ko yung tignan mo. Tignan mo rin yung sarili mo. Masyado akong mapaghanap. Hindi ka na marunong makontento. Sige na, matutulog na ako. Huwag mo na ako istorbohin. Papadudot matapos ang pag-uusap namin yon ni Noriel na nauwi na nga sa pagtatalo ay nadagdagan lang ng panibagong tampo ang mga nauna kong tampo sa kanya. Alam ko na mas praktikal na tumira sa bahay nila pero nahihirapan na kasi akong pakisamahan ng nanay niya. Sa tingin ko ay ginawa ko naman ang lahat ng abot ng makakaya ko pero wala. Matigas at malayo ang loob sa akin ng biyanang kong hilaw. Simula noon ay hindi na ako nagsabi ng saloobin kay Noriel dahil siguradong hindi na naman niya ako pakikinggan. O baka nga sisihin niya ulit ako at sabihing masyado akong mareklamo. At ako talaga ang hindi marunong makisama sa amin ng nanay niya. Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay wala akong karapatan na magsabi ng feelings ko. Kaya naman tinuong ko na lamang sa pagsali sa mga online group sa Facebook ng mga kapwa ko nanay at may kinakasama ang paglalabas sa mga hinaing ko sa buhay at sa relasyon namin ni Noriel. Bali ang ginagawa ko ay nagpo-post ako ng aking mga problema sa grupo na sinalihan ko at marami namang nagkokomento para magbigay sa akin ng pagpapayo. Hanggang sa may napansin akong isang Facebook account na paulit-ulit na nagko-comment sa mga post ko. Hindi nagtagal ay nag-chat sa akin ang naturang account para makipagkaibigan. Akala ko ay kapwa ko rin siya nanay kaya inaccept ko ang friend request niya sa akin sa Facebook. Pero makalipas ang ilang araw ng pag-uusap namin ay inamin niya na isa siyang lalaki, Papa Dudut. Hindi lang pala siya magaling magpayo, marunong din magpatawa. Sino marunong ding magpatawa? Po? Sino nga yung marunong magpatawa? Wala po. Anong wala? Patingin ang cellphone mo. Ayoko po. O bakit? Siguro may tinatago ka sa akin ano? Bakit naman po ako may itatago sa inyo? Aba ewan ko. Galing ako sa kusina, katatapos ko lang magluto. Naabutan kita nakaupo na naman dito sa bangko habang pangiti-ngiti. Tapos sabi mo, marunong din siya magpatawa. Sino ba yung marunong magpatawa na yon, ha? Si ano po? Si Papa Dudut po. Si Papa Dudut? Opo. Katatapos ko lang po kasing makinig ng Barangay Love Stories. Sa dulo po nagpapayo si Papa Dudut. Tapos bigla po siyang nagpatawa. Oy, bakit hindi ka sa radyo nakikinig? Bakit dyan sa cellphone mo? Meron po kasi silang live sa Facebook. Doon po ako nakikinig at nanonood na rin. Siguraduhin mo lang na yun talaga ang pinaggagawa mong babae ka, ha? Nay naman, ano pa po bang iba kong gagawin sa Facebook? Aba, ewan ko sa'yo. Napapansin ko na, panayan ang inaatupag mo. Hindi naman po, ngayon lang po ako umupot nag-cellphone eh. Hindi raw. Ayos-ayusin mo lang talaga dahil pag nalaman ko na may ginagawa kang milagro dyan sa cellphone mo, nako, palalayasin kita rito sa pamamahay ko. Sobra naman po kayo sa ginagawang milagro. Alam niyo po ba na masama ang mambintang? Oy, kaya nga ayusin mo. Matanong ko nga po kayo, Nay. Total, nag-uusap na tayo. Ano yon? Curious lang po ako kasi matagal na rin naman na akong nakatira sa inyo eh. Ano nga yon? Dali-dali ano at may pinapakulo pa akong bulalo dun sa kusina. Bakit po ba ang init ng ulo niyo sa akin? Sa pagkakaalam ko wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Pero palagi pa rin kayong nagagalit sa akin. Nagtanong ka pa talaga ha? Hindi pa ba halata? Naalin po? Na ayoko sa'yo.
At kahit na wala ka pang gawing masama, ayaw ko na talaga sa'yo nung unang beses pa lang nakita kitang tumapak dito sa pamamahay ko. Bakit naman po? Abay, hindi ko alam. Malay ko, basta naiinis ako sa pagmumukha mo kapag nakikita ka. Pero wala naman ako magawa dahil nanay ka ng apo ko eh. Parang ang unfair naman po nun sa akin kasi ginagawa ko naman lahat para mapalapit sa inyo. Sabi ni Noriel, kuhain ko lang daw ang loob nyo para magkasundo tayo. Pero parang ang tigas-tigas nyo pagdating sa akin. Eh, ganun talaga. Alam nga naman pilitin ko ang sarili ko na magustuhan ka. Eh, hindi ko nga kaya, di ba? Tsaka kahit paano sinubukan ko naman na tanggapin ka ng buong buo. Kaya nga lang talaga hindi ko magawa. Siguro kasi magkaiba kayo nung unang kinasama ng anak ko eh. Ayun, kahit paano, kuha nun ang loob ko. Magkaiba naman po talaga kami. O talaga magkaiba kayo. Kaya nga siguro ayoko sa'yo kasi mas gusto ko pa rin sa kanya. Pero ako na po yung kinakasama ng anak nyo. Kaya kailangan nyo akong tanggapin sa ayaw at sa gusto nyo. Eh kung palayasin kaya kita rito sa bahay ko sa ayaw at sa gusto mo. Grabe naman po kayo. Kung magsalita kayo, parang kayo ang kontrabida sa kwentong napakinggan ko sa Barangay Love Stories kanina. Kulang na lang bumuga kayo ng apoy dyan eh. Iniinis mo talaga ako? Oh hala nay, yung pinapakulo nyo dun sa kusina. Ha? Parang umaapaw na po yata. Naku, mabuti pa puntahan nyo na. Oo nga, kakalidis ko lang ng kalan eh. Baka dumumi na naman. Ay teka nga, puntahan ko na nga at ikaw na babae ka ha. Tumulong ka dun sa paghahain sa mesa. Puro ka cellphone. Kulang na lang idikit mo yung mukha mo dyan sa cellphone mo. Kayo nga po, puro na lang pagalit sa akin eh. Eh paano hindi ako magagalit? Eh binibigyan mo ako ng dahilan. Papadudot alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Kaya bakit abot langit na lamang ang galit sa akin ng nanay ng kinakasama ko? Kung makapagsalita siya, akala mo ay hindi ako ang nanay ng mga apo niya. Sobra talaga akong nasaktan sa mga ibinibintang sa akin ni nanay dahil wala namang totoo sa mga yon ni isa. Nakikipag-chat lang naman ako sa nakilala ko online at wala kaming ginagawang masama, papadudot. Saka hindi ko naman inuubos ang oras ko sa pakikipag-chat o pakikipag-Facebook lang gaya ng sinasabi ng nanay ni Noriel. Sa katunayan ay nagse-cellphone lamang ako pag natapos ko na ang asikasuhin ang anak namin at gumawa ng kaunting gawaing bahay na kaya kong gawin. Pero parang tanga ang nanay ng kinakasama ko dahil sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay palagi siyang nakakahanap ng kadahilanan para maggalit sa akin, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil wala namang ginagawa si Noriel sa tuwing inaagrabyado ako ng nanay niya ay hindi niyo ako masisisi. Kung lalong lumayo ang loob ko sa kanya. Pakiramdam ko ay mas matimbang talaga sa kanya ang nanay niya kesa sa akin at sa mga anak namin. Doon ako nagsimulang magtanim ng galit kay Noriel at lahat yon ay ikinuwento ko sa lalaking kachat ko. Bagay na nauunawaan naman niya. Pakiramdam ko ay nakahanap ako ng karamay sa katauhan niya ng mga panahong yon. Kahit na hindi ko pa siya lubos na kilala. Feeling ko ay matagal na kaming magkakilala at kaunti lang kasi ang alam kong impormasyon tungkol sa kanya. Sabi lang niya ay may kinakasama siya dati na matagal na ring nagsishare ng mga problema sa Facebook group kung saan kami nagkakilala. Hindi rin daw kasi maayos ang naging pagsasama nila noon hanggang sa nagkahiwalay na nga sila, papadudot. Wala po silang anak tapos ay naiwan sa kanyang account at password ng dati niyang live-in partner. At doon niya nadiskubre ang mga group page na sinalihan nito. Simula noon ay naging misyon na raw niya ang magbigay payo sa mga problema ng mga nanay at may live-in partner na kasali sa naturang Facebook group kung saan kami nagkakilala. At masasabi ko na magaling talaga siyang magpayo, kaya naman aminado ako na napagaan niya ang kalooban ko. Kaya lang habang mas lumalalim ang pagkakaibigan namin, mas lalo pala akong binabantayan ng nanay ni Noriel, papadudot.
Grabe, panalo talaga mga hirit niya. Tawang-tawa ako. Aray! Sinasabi ko na nga ba, di ba kang kinakausap sa cellphone na? Nasasaktan ako! Wala akong pakialam dahil grabe ang gigil ko sa'yo, babae ka! Ano po bang kasalanan ko? Wala naman po akong ginagawa sa inyo. Nagmamaang-maangan ka pa eh, kanina pa ako dyan sa likod mo. Kaya nababasa ko na may kachat kang nagpapatawa sa'yo. Po! Paano kanina pa kayo dyan sa likod ko? Tapos hindi ko man lang kayo naramdaman? Dahil nyo pang multo ah! Abot talaga! Dito na po ako. Aray! po si Shaira! Hindi ko pa natatanggal sa kanya ang mga ng lahat ng buhok niya! Inaano po ba kayo ni Shaira? Bakit hindi mo tanongin niya magaling mo kinakasama kung bakit ako gigil na gigil sa kanya? Noriel! Sinasaktan ako ng nanay mo wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Wala raw! Abay, napakasinungaling mo ah! Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Ano ba kasi nangyayari dito? Ano pinag-aawayan nyo? Yan kasing kinakasama mo, may kung sinong chinachat sa cellphone niya. Akala niya siguro hindi ko siya inoobserbahan. Kunwari pa na nakikinig kay Papa Dudut, pero meron naman palang ibang inaatupag. Totoo ba yun, Shaira? Hindi yun totoo. Anong hindi totoo? Oh, bakit hindi mo may pakita sa akin yung cellphone mo? Ha? Pakita mo dyan sa anak ko para magkaalaman na. Sige, kapag mali ako, ipapaputol ko itong dila ko ngayon din. Oh, ano pang hinihintay mo, Noriel? Kunin mo yung cellphone ng babaeng yan. Akin ang cellphone mo! Ha? Ayoko nga. Anong ayaw mo? Akin ang sabi! Bakit ba kasi kukunin mo? Di parang lumalabas na naniniwala ka sa sinabi ng nanay mo. Maniniwala talaga sa akin si Noriel dahil nanay niya ako. Tsaka bakit ako magsisinungaling? Sige nga. Dahil galit kayo sa akin. At gusto niyong lumayas ako sa pamamahay ninyo. Kaya nga mas nabigyan ako ng rason ngayon na palayasin ka. Akin ang sabi yung cellphone mo, Shaira! Titingnan ko lang naman. Kung hindi totoo yung sinasabi ni nanay, o hindi wala na tayong problema. Please, Noriel. Huwag mo nang kunin yung cellphone ko. Akin na yung cellphone ko, Noriel. Hindi ko pa talaga agaw sa'yo, hindi mo pa ibibigay. Akin na yan. Hayaan mo na munang tingnan ng anak ko yung cellphone mo. Tingnan mo na, bilisan mo. Nandiyan sa messenger niya. Teka, ito na nga po. Oh, ano? Tama ako, di ba? May kachat nga na ibang lalaki ang magaling mo kinakasama. Sino itong kausap mo, Shaira? Wala yan. Anong wala ka dyan? Tingnan mo nga, nagbibiroan pa kayo. Napakasinungaling mo. Oh, yan ang dapat sa'yong malandi ka. Hindi po ako malandi. Wala akong ginagawang masama sa anak nyo. Noriel, maniwala ka sa akin. Wala akong nilalanding iba. Paano pa ako maniniwala sa'yo? May ebidensya na, oh. Tingnan mo, ang tagal-tagal nyo na pala nag-uusap. Kinukwento mo pa sa kanya yung mga problema natin. Bakit? Nagpapaawa ka? Gusto mo kampihan ka niya? Kasi nagkukulang na ako sa'yo bilang kinakasama tatay ng mga anak natin. Hindi yun ganon. At saka magkaibigan lang kami. May kaibigan ba na nag-good night at nag-good morning sa isa't isa? At nagpapaalalahanan ko kumain, ha? Pwede ba? Huwag mo na akong gawing tanga, Shaira. Napakasinungaling mo talagang babae ka. Papadudod, hindi ko akalain na nakaabang lang pala sa akin ang nanay ng kinakasama ko para magkamali ako. At nang sa ganoon ay mapagbuhatan niya ako ng kamay katulad ng ginawa niya sa akin ng araw na yon. Kahit na anong iyak ko at pagmamakaawa na huwag na niya akong saktan ay hindi pa rin siya nakinig sa akin, Papadudod. Nagbingi-bingihan siya sa pagmamakaawa ko at patuloy akong sinaktan. Pero ang higit na mas masakit sa akin ay ang pagkampi sa kanya ni Noriel, Papadudod. Guilty din naman ako at hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko dahil may ebidensya na nakikipag-chat ako sa ibang lalaki online. Bagamat wala namang kaming ginagawang masama ay hindi pa rin ako pinaniwalaan ng mag-ina. Ipinilit nila, lalo na ni Noriel, na nanlalalaki ako at makapal daw ang aking mukha. Yun na rin ang simula ng panlalamig ng kinakasama ko sa akin dahil kumbinsido siya na may iba na ako.
Isama pa ang sulsol ng nanay niya. Simula noon ay tinigil ko na ang pakikipag-usap ko sa chat at blinako na siya sa messenger ng walang paalam. Aminado ako na noong una ay nalungkot ako pero dahil guilty din naman ako sa pakikipag-usap sa iba ay wala na akong nagawa. Alam ko sa sarili ko na kailangan kong bumawi kay Noriel. Kaya lang mas pinaramdam sa akin ang kinakasama ko na hindi niya ako kayang patawarin sa kasalanan na nagawa ko, Papa Dudut. Alis na ako. Baka matraffic pa ako pagpasok. Noriel, sandali! Bakit ba? Teka lang, mag-usap muna tayo. Ano mag-usap? Hindi ba narinig sinabi ko? Baka matraffic ako pagpasok sa trabaho. Lunes pa naman ngayon. Palibasa wala kang alam kasi ikaw nandito ka lang sa bahay. Sobra ka naman. Totoo naman eh. Hindi ka nagtatrabaho sa atin. Ako naman hindi ba? Tapos nandito ka lang sa bahay at wala ka namang ibang ginawa kundi mag-cellphone. Baka nakakalimutan mo, nag-aalaga rin ako ng anak nating panganay. O dapat lang para naman may silbi ka. Ha? Anong may silbi? Sa lagay, tagapag-alaga na lang ng anak natin yung papel ko sa mundo? Oo, dahil ikaw ang nanay ng anak natin. Pati na rin yung baby nasa tiyan mo. Alam mo, huwag ka na magsimula ng drama dyan dahil bubuwis lang ako sa pagmumukha mo. Kunwari ka pa na mabait. Yung pala pag nakataligod ako may ginagawa ka milagro. Wala sabi akong ginawang milagro. Wala akong ginawang masama. Lukoy mo lelang mo. Tigil-tigilan mo ko dyan sa kasinungalingan mo, Shaira. Pasalamat ka, buntis ka kundi. Kundi ano? Sasaktan mo na naman ako katulad ng ginawa mo sa akin nung isang araw? Hindi naman kita sinaktan nun ah. Sinampalang kita. Hindi pa ba pananakit ang tawag mo doon? Normal na reaksyon lang yun ng taong galit. Dahil nahuli ko lang naman na kinakasama ko na may kinakausap na ibang lalaki sa cellphone. Sige nga, kung ikaw nasa posisyon ko, ano mararamdaman mo? Magiging masaya ka ba? Magpapaparty ka ba kasi nalaman mong gumagawa ako ng kalokohan? Siyempre hindi, pero ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na magkaibigan lang kami nung lalaking kausap ko sa chat? Wala kaming ginagawang masama. Hindi ako nagloko sa'yo. Hindi pa, pero papunta na rin yun doon. Akala mo yata talaga tanga ako no? Akala mo pinanganak ako kahapon. Akala mo palalagpasin ko na lang yung kinakasama ko na may kinakausap na ibang lalaki. Binasa ko kaya lahat ng usapan nyo kaya alam ko nagsusubo ka sa kanya. Lalo na pag may problema tayo. Nakakadiri ka. Malandi! Alam ko sa sarili ko na hindi ako malandi dahil hindi ko nilandi yung kausap ko. Alam mo rin yan kung totoong binasa mo nga lahat ng usapan namin. Saka matanong nga kita ha? Bakit sa palagay mo sa kanya ako nagsusumbong tuwing may problema tayo imbis na ikaw mismo ang kausapin ko? Sige nga, sagutin mo. Ewan ko sa'yo! Ewan mo sa akin? Yan! Yan yung dahilan. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Na ayaw na kitang kausapin dahil lagi ka nalang galit sa akin. Para kang nanay mo. Manang-manak sa kanya. Ikaw na lang sana yung pwede kong maging kakampi sa pamamahay na to. Pero hindi mo naman yung pinaparamdam sa akin. Tapos lagi mo pang binabaliwala ang nararamdaman ko. Kasi masyado akong emosyonal. Maarte ako, bla bla bla. Sinong gaganahang makipag-usap sa ganyang tao? Sige nga. Hindi pa rin dahilan yun para makipag-usap ka sa ibang lalaki. Hindi nga, pero wala naman kaming relasyon. At hindi ako tanga para paabutin yun sa ganon, lalo't pamilyado na akong tao. Talaga lang ha? May reputasyon ka nga sa tiyahin mo sa pagiging marot. Dalaga pa ako noon. Iba na ngayon na meron na akong mga anak. Para sa akin, wala ka pa rin pinagbago. Nagawa mo nga makipag-usap sa ibang lalaki. Nakakahiya ka. Wow naman, pag kaming mga babae nakakahiya. Pero pag kayong mga lalaking gumagawa ng katarantaduhan, proud pa kayo at sasabihin nyo pa na may pangangailangan kayo. Paano naman kami mga babae? Paano naman ako? Para sa kaalaman mo, may pangangailangan din ako. Pero hindi katawan ng ibang hanap ko, kung hindi pang unawa at pagmamahal. Turingan pa naman na ikaw ang kinakasama ko, pero hindi ko sa iyo yun maramdaman. Tapos sa huli, ako pang lalabas na masama kasi nakahanap ako ng kaibigan at kakampi dun sa lalaking kachat ko? Kahit na ano pang sabihin mo, gagagawan mo pa rin kung bakit mababa na tingin ko sa'yo. Tama naman mga sinabi ko, masyado ka emosyonal, masyado ka mahina. Tapos, saka mo isisisi pagkukulang na sinasabi mo, masyado ka lang talaga mapaghanap. Hindi ka marunong makontento sa kung anong meron tayo. Ang hilig mong gawing komplikado ang sitwasyon. Tapos iiyak-iyak ka dyan, akala mo ikaw ang biktima rito.
Lalo ako nabubwisit sa'yo eh. Kaya pwede ba, Shaira? Tigilan mo ako ha? Papa Dudut, tinalikuran na ako ni Noriel pagkatapos ng pagtatalo namin yon at naiwan akong humahagulhol sa bahay nila. Sa ingay ko ay nagising ang nanay ng kinakasama ko at tulad na lamang ng inaasahan ay pinagalitan niya ako at ininsulto. Tinanong niya ako kung bakit hindi pa raw ako lumalaya sa bahay nila pero sinabi ko na lamang na kung aalis ako ay isasama ko ang anak namin ni Noriel, Papa Dudut. Doon na niya ako tinigilang kausapin dahil mukhang natakot siya na layasan namin sila ng anak ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, ako ang mas takot na umalis sa poder ni Noriel dahil wala namang kaming mapupuntahan ng anak ko. Buntis pa ako ng mga panahong yon kaya wala akong nagawa kundi ang manatili sa bahay ng kinakasama ko hanggang mga anak ko. Pero kahit na dumating na ang bunso namin ay nanatili pa ring malamig ang pakikitungo sa akin ni Noriel. Oo, mabait siya sa mga anak namin pero sa akin ay wala na siyang kaamor-amor. Tingin ko ay tagapag-alaga na lang ng mga anak namin ang turing niya sa akin, Papa Dudut. Hindi rin nagbago ang pakikitungo ng nanay niya sa akin, sa katunayan ay lalo pang ang tumalim ang dila nito. Gustong gusto ko na talagang umalis sa pamamahay nila. Pero hindi ko alam kung saan naman pupunta. Sana po'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin sa sitwasyon na kinakaharap ko. Alam ko namang may kasalanan ako pero pinagsisihang ko na yon. Saka bakit lahat na lamang ng sisi ay napunta sa akin? Pagod na ako at aminado akong may mga gabi na hinihiling ko na sana'y mamatay na lamang ako. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili ninyong i-area ang sulat ko, and God bless sa Barangay Love Stories. And more power sa inyong istasyon, number 1 po kayo sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Shaira. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 4